Oo, gagawin ko. Walang ingat na sabi ni Eliza. Mahirap para sa kanya na hulaan kung anong maaaring hilingin ito, pero kapag nakarating na siya sa ilog, matapang niyang tatawirin ito. Pakiusap, huwag mo sabihin sa sino man na buhay ako. Sabi niya. Of course, hindi ako tanga para ipagsabi ang ganyang bagay. Bye, Miss Eliza. Ngumiti siya at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Eliza. Habang pinagmamasdan itong lumakad palayo sa kamabilis na naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang telepono. Tinawagan niya si Jane at nang sumagot ito, sinabi nito, Biyernes bukas, huwag mo kalimutan dalhin ng mga anak ko sa beach. Sure, Miss Eliza. Nakumbinsi ng mga bata si Mr. Tyrone na gusto nilang pumunta at maglaro sa beach bukas, sabi niya. Mabuti naman. Nakangiting sabi ni Eliza. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang mga anak. Miss Eliza, bakit? Napabuntong hininga si Jane at sinabing, sana hindi tayo mahuli bukas. Nalaman kong binabantayan ng mga tauhan ni Mr. Tyrone ang lahat ng galaw ko. Natatakot ako. Sandaling tahimik si Eliza, nangangatwiran sa sinabi niya. Si Tyrone ay napakalakas at maaring malaman ng tungkol sa kanya. Bukas kung hindi siya mag-iingat, naalala ni Eliza si Michael at naisip niya makakatulong siya. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Okay, Miss Eliza, magtitiwala ako sa'yo. Umupo si Tyrone sa isang malaking upuan sa kanyang silid na may hawak na bote ng abo. Mula sa kanyang pagsasaliksik, wala ang bangkay ni Eliza sa pamilya ni Benavista. At sa nalaman niya, wala man lang kaibigan si Eliza. Kaya paanong nawala ang kanyang bangkay na napalitan ng abo? Siguradong may tao sa likod nito, pero hindi pa niya nalaman kung sino ang taong iyon. Nang makita ang kanyang abo, ay bumabalot ang kalungkutan sa kanyang puso. Simula nang mamatay si Eliza, hindi na siya makatulog at hindi na kumakain niya ang mula doon. Wala lang siyang ganang kumain. Ang pagkawala ni Eliza ay parang pagkawala ng bahagi ng buhay niya. Tumayo siya at dahan-dahang nilagay ang bote ng abo sa wardrobe. Tumawag siya kay Benji at inutusan. Pupuntang mga anak ko sa beach bukas kasama ang katulong. Siguraduhin mong ligtas sila. Sure sir, pero sir, may kailangan ako sabihin sa'yo, sabi ni Benji. Ang iyong pinsan, si Mr. Michael ay bumalik na sa North Hill. Sabi ni Benji. Hello sir, nandyan ka pa ba? Hindi alam ni Benji kung bakit hindi sumasagot si Tyrone at saka nagpatuloy. Pangalawa sir, may nagsabi sa amin na parang may nakatira na sa lumang apartment ni Miss Eliza. Sabi mo sa mga guard na maghanda. Pupunta tayo doon. Binaba ni Tyrone ng tawag at agad na nagbihis ng maayos saka mabilis na naglakad palabas. Sa isang iglap, inihatid siya sa lumang apartment ni Eliza kung saan naroon si Eliza. Sino maaaring biglang lilipat doon sa oras na namatay si Eliza? Kung sino man ang taong iyon ay siguradong may alam kung paano nawala ang bangkay ni Eliza. Nang huminto ang mga sasakyan sa mansyon, nakita ni Tyrone ang isang Land Rover na nakaparada na may tinted na bintana. Ang Land Rover ay may tinted na bintana at ito ay pinakabagong edisyon. Alam ni Tyrone na kung sino ang nagmamayari ng jeep ay tiyak na napakayaman. Ang lugar na ito ay hindi kung saan nakatirang mayayamang tao ng North Hill. Iniisip niya kung anong kayang ginagawa ng taong iyon dito. Gusto niyang sabihin sa gwardiya niya na bantayan ng Land Rover. Pero naisip niyang hindi na ito kailangan kaya naglakad siya papunta sa pinto ng dating bahay ni Eliza. At kumatok dito. May 7 matitipunong lalaki sa paligid niya. Handang salakayin ng sino mang gustong manakit sa kanya. Mula nang mamatay si Eliza. Dahil sa lason, pinatatag ni Tyrone ang mga security measures sa paligid niya at sa mga bata. Ilang segundo pagkatapos niyang kumatok, bigla siyang nakarinig ng mga hakbang na papalapit sa kanya at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Nakita ni Tyrone ng isang kakaibang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Ang babae ay mukhang hindi takot at may ibang kulay ang balat na nagpapahiwatig na siya isang dayuhan. Sino ka? Tanong ni Tyrone. Ako si Dr. Camila. Bagong lipat lang ako sa lugar na to. May magagawa ba ako para matulungan ka, sir? Magalang na tanong ng babae. May idea ka ba kung sinong nakatira dito noon? Tanong ni Tyrone at umiling ang babae bilang tugon. Sa paghusga sa itsura ng babae, pinalagay ni Tyrone na inosente ang babae. Tumalikod dito sa kanya at napabuntong hininga sa inis. Pinangako niya sa sarili na hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya nahahanap ang bangkay ni Eliza. Siya mismo. Kahit paano gusto niyang bigyan ng maayos na libing si Eliza. Ilang minuto bago dumating si Tyrone sa apartment ni Eliza. Tumawag si Michael kay Eliza at sinabihan siyang lumikas sa gusali. Dahil papunta doon si Tyrone, pagkatapos ay nagpadala siya ng isang taong tumira sa lugar kapalit niya.
Si Eliza ang unang tumawag sa kanya para masigurong hindi siya malalantad bukas kapag nakipagkita sa kanyang mga anak. Bumalik si Michael sa kanyang sala kung saan nakaupo si Eliza at sinabing, "Umalis na si Tyrone sa apartment mo. Pwede ka nang umalis. Sigurado akong wala siyang makikitang dahilan para bumalik sa apartment mo." "Salamat, Mr. Michael." Lumabas si Eliza at sumakay ng taxi pa uwi. Bago siya umuwi ay nakaalis ng babaeng pinadala ni Michael para tumira sa bahay ni Eliza. Nang makarating si Tyrone sa kanyang mansyon, isa sa mga gwardyang naruroon sa bahay ang nagpaalam sa kanya tungkol sa presensya ni Belinda. Bakit pumunta si Belinda sa kanyang mansyon nang hindi nagpapaalam? Naglakad siya papasok pero nang makita siya ni Belinda na pumasok, tumayo ito't binati ng nakangiti. "Anak, kamusta ka? Sinusubukan ko maging okay. Pero bakit ka nandito nang hindi nagsasabi sa akin?" Tanong niya. "Hindi ba ako pwedeng bumisita sa anak ko kahit kailan ko gusto?" Pabirong sabi ni Belinda at mabilis na dinagdag. "I'm sorry anak, may gusto lang akong sabihin sa'yo. And ayokong abalahin ka na puntahan ako." Bumundong hininga si Tyrone at umupo pagkatapos ay umupo si Belinda. Ang totoo, hindi niya nagustuhan ang pagpapakita ni Belinda nang hindi pinaalam. Tinawagan na lang sana siya nito para pumunta. "Anong problema?" Malamig niyang tanong. "Ito ay tungkol kay Esmeralda. Sinabi niya sa akin na hindi ka malang pumunta para tingnan siya simula nang umuwi siya. Alam mo bang lumalala ang sakit niya?" Tanong ni Belinda. "Busy ako dahil hindi ko mahanap ang bangkay ni Eliza. Kay Esmeralda naman, magiging okay din siya pagkatapos ng ilang araw. At saka huwag kang mag-alala sa kanya, okay? Asawa ko siya kung tutuusin. Kaya responsibilidad ko lang na siguraduhin maayos siya." Sabi niya. "Hindi mo pa nga formal ang pagpapakasal niyo. Sa tingin ko dapat ay isaayos mo na kagad ang isang engrandeng kasal kasama siya," sabi ni Belinda. Nangangatwiran si Belinda na kahit na pinakilala ni Tyrone ang kanyang sarili sa publiko, kasama si Esmeralda, maaari pa rin niya itong paalisin anumang oras pero kapag legal na silang ikinasal. Kakailanganin ni Esmeralda na pumirma ng isang divorce agreement bago siya nito mapaalis bilang kanyang asawa at magayos ng isang engrandeng kasal kasama niya at tatatakan ang kanilang kasal sa publiko. "Masyado pang maaga para dyan," sabi ni Tyrone. "Tyrone!" Isang mahinang boses ang narinig at nang iangat ni Tyrone ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng boses, nakita niya si Esmeralda na mahinang naglalakad palapit sa kanya. Mukha siyang may sakit at saka dahan-dahang umupo sa upupuan. "Miserable ang buhay ko." Nakakaawa niyang dagdag. Napanatili ni Tyrone ang kanyang diretsyong tingin at matamang pinagmasdan sa Esmeralda. "Kailan mo ba ako mamahalin pabalik? Hindi mo malang natupad ang pangako mong pakasalan ako." "Sa pagkakaalam ko, anino lang ako ng asawa mo sa ngayon, Tyrone. Nagdududa ka pa ba sa akin o iniisip mo hindi tayo magkakasundo?" Nagsimulang umiyak si Esmeralda. Bumaling si Tyrone kay Belinda. Nabakas din ng awa sa mukha niya. "Buong buhay niya hinihintay ka niya at ngayon kasama mo na siya. Ito lang bang makukuha niya?" Tanong ni Belinda. Pinatahimik ni Tyrone ang kanyang isipan. Bagamat nangako siya noong siya ay walang muwang na tao, hindi siya nagmamadaling tuparin ang ganong pangako. Masyadong delikado. Sapat nang dinadala niyang babae sa kanyang bahay. Biglang nakita ni Tyrone ang isang katawan na lumitaw at naglalakad sa likod ng couch kung saan nakaupo sina Belinda at Esmeralda. Paano nakapasok ang taong ito sa kwarto niya? Ang hugis at figura ng tao ay parang kay Eliza. Tinakpan ang figurang kanyang mukha ng belo kaya imposibleng makita ang kanyang mukha. Agad siyang tumayo at naglakad palapit sa kanya pero kaagad na nawala ang figura sa hallway. Hinabol niya ito pero hindi na niya ito makita. Hinanap niyang lahat ng bukas na kwarto pero hindi niya ito makita. Tumawag siya sa head guard at inutusan siyang magbantay sa sinumang pumasok. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala. "Anong problema, Tyrone?" Tanong ni Belinda. "May pumasok na kahina-hinala. Huwag kang mag-alala ipapahuli kong taong yun." Confident na sabi ni Tyrone. Napakasigurado niyang mahuhuli ng kanyang mga tauhan kung sino man iyon. Pero mas nabalisa siya kung bakit kamukha ni Eliza ang taong yun. "Kung matutulungan mo kung mahanap ang bangkay ni Eliza, isa sa alang-alang kong pagkakaroon ng isang pampublikong kasal kasama si Esmeralda," deklara ni Tyrone. "Naku, ayan, magsisimula na kagad ako maghanap-hanap," sabi ni Belinda. Tumayo si Tyrone at nag-excuse sa dalawang babae sa sala saka naglakad palabas. Paano nating mahanap ang bangkay ni Eliza?" Tanong agad ni Esmeralda. "Ang pinakatanong dyan, sinong kumidnap sa katawan niya? At sa anong dahilan? Kami lang ng nanay mo ang may galit kay Eliza at hindi naman namin kinuhang bangkay niya.
Walang silbi sa amin ang bangkay niya. Mas masaya nga na siya ay patay na. Sabi ni Belinda. Siguro nga patay na ako pero kaya niyo bang patayin ang multo ko? Isang boses ang biglang narinig sa likod ni Esmeralda at Belinda at bigla silang napaatras sa takot. Nang makitang isang taong natatakpan ng belong mukha, lumundag ang kanilang puso't pinagmasdan nila ang pagladtad ng babae sa kanyang mukha. Pagkakita kay Eliza, pareho silang napasigaw na parang nakakita ng multo at tumakbo palabas ng bahay. Walang awang sinasaktan ng kanilang mga sarili. Miss Eliza, tapos ka na ba? Tanong ng leader ng mga guard. Yes, ilabas mo na ako. Utos ni Eliza at inutusan ng head of guard. Ang dalawang lalaking kasama niyang akayin si Eliza palabas ng bahay sa pamamagitan ng backdoor. Dati nang nangangailangan ng pera ang head of guard. May sakit ang nanay niya at kailangan niya ng pera. Napakalaki ng pera para sa pagpapagamot nito at si Michael Aliman ang tumulong sa kanya noon. Noon pa man, gusto na niyang bayaran ang kanyang utang sa anumang paraang magagawa niya. Siyang palagi nagbibigay kay Michael Aliman na lahat ng impormasyon tungkol sa ikinikilos ni Tyrone. Pagkatapos, ipapaalam naman ito ni Michael kay Eliza. Ito ay simula nung sinabi ni Michael kay Eliza nung umalis siya sa kanyang apartment sa oras na si Tyrone at ang kanyang mga tauhan ay pumunta para bisitahin ang lugar. Nang makalabas ng bahay si Eliza sa backdoor, nagsimulang maglakad palabas ang gwardiya. Samantalang natisod sina Esmeralda at Belinda sa labas at bumagsak pa sa sahig. Napakamot ng tuhod si Esmeralda sa sahig habang ginamit ni Belinda ang kanyang noo na tumama sa lupa. Natigilan si Tyrone na nakatayo at naghihintay sa gwardiya na lumabas kasamang kahina-hinalang babae na pumasok sa kanyang bahay nang makitang kanyang ninang at si Esmeraldang nadapa palabas ng bahay sa sobrang takot. Ano problema? Nag-aalalang tanong niya. Sa loob, may isang multo, sabi ni Belindang dumudugo ang ilong. Isang multo? Tanong ni Tyrone. Nakita namin si Eliza. Oo, si Eliza. Nasa loob siya, sabi ni Esmeraldang humihingal. May multo ba? Hindi kailanman naniniwala si Tyrone sa mga fairy tales. Pinaniniwalaan lamang niyang kanya nakikita. But then, may nakita din siyang babaeng kamukha ni Eliza kanina. Ang gwardya ay lumitaw sa sandaling iyon at sinabing hingal na para bang nagsagawa ng masusing paghahanap. Sir, wala kaming mahanap na tao. Hinahanap mo ba kung saan-saan? Tanong ni Tyrone. Hinanap namin ang bawat espasyo sa mansyon pero wala kaming mahanap, sabi ng head ng gwardya. Ito ang pangalawang pagkakataon sa buong buhay ni Tyrone na siya ay malilito. Dalhin niyo si mama at ang asawa ko sa ospital. Utos niya at naglakad pabalik sa loob. Nagpatuloy siya at naghahanap siya mismo pero wala siyang makitang tao. Nasa VIP ward ng ospital si Esmeralda at Belinda. Magkaiba sila ng kama pero sa iisang ward. Nang pinapasok ng mga guard sa pintuan ng ward si Conchita, tumakbo siya papunta kay Esmeralda. Marcela, oh my gosh, ano nangyari? Humarap siya kay Belinda at tinanong. Ma'am, ano nangyari? Umupo ng tuwid si Belinda at nagsalita ng may galit. Naniniwala ka bang patay na si Eliza? Of course, patay na siya ma'am. Pinanood ko siyang kumain na may lason. Napagkain at nakita ko siya nung nagsimulang bumula ang bibig niya. Umupo niyang maayos si Esmeralda at sumagot. Ma, nakita po namin ang multo ni Eliza, sagot ni Esmeralda sa kanyang ina. Napakunot ang kilay ni Conchita. Hindi yan pwedeng mangyari. Ang gamot na sinabi ko sa'yo na ilagay mo sa pagkain niya ay maaring makapatay ng sino man. Sa loob lamang ng 3 minuto, pagkatapos makarating sa tiyan. Walang paraang makakaligtas si Eliza niyan. Labis na nabahala si Conchita. Sa tingin ko'y nakaligtas siya. Una nawawala yung bangkay niya, pangalawa nagpakita siya sa amin. Sa tingin ko hindi pa siya patay, Belinda said. Si Belinda ay nag-isip ng malalim tungkol dito at nakarating sa konklusyon. Bagaman hindi pa lubos na sigurado. Pero paano siya makakaligtas sa ganoon? Tanong ni Conchita tumarap kay Esmeralda. Esmeralda, yun bang eksaktong gamot na nilagay mo sa pagkain ni Eliza? Oo, syempre, wala akong ibang gamot na nakakapatay. Sagot ni Esmeralda. Ang 3 babae sa silid ay ganap ng walang kapayapaan at sobrang nalilito. Kung totoong buhay si Eliza, ilalantad niya tayong lahat kay Tyrone. Kung mangyayari yun, hahayaan tayong lahat ni Tyrone na mamatay sa isang masakit na kamatayan, sabi ni Belinda. Sobra-sobrang tibok ng puso niya, sobrang hindi mapakali si Esmeralda, na halos hindi na siya makahinga. Biglang tumunog ang phone niya at kinuha niya to. Nang makitang may lumabas na mensahe sa kanyang telepono, mabilis na tinignan at nakitang nagpadala ng video ang isang hindi kilalang numero. Bago niya tingnan ang video, tinas niya ang kanyang mukha tumingin kina Conchita at Belinda. May taong nag-send sa akin ng video.
Kinuha ni Belinda ang telepono mula sa kanya't mabilis na lumapit sa kanya sina Esmeralda at Conchita. Handang panoorin ang video ang magkasama. Sa sandaling pinindot ni Belinda ang play button ng video. Nanood silang lahat habang nilagyan ng lasa ni Esmeralda ang pagkain ni Eliza sa video. Ano? Sigaw ni Conchita. Dahan-dahang umatras si Esmeralda at tumayo. Nakahawak ang dalawang kamay sa buhok. Ma, lagot tayo! Denial ni Belinda ang number na yon at ilang beses nagpadala ng video pero hindi ito sumagot. Ma, ano pong gagawin natin? May ebidensya po na nilason ko si Eliza. Halos mangiyak-iyak na tanong ni Esmeralda. Belinda, anong gagawin natin? Ikaw ang pumunta sa amin para umpisa ng deal na to. Ngayon parang nagkakaproblema pa tayo. Si Conchita na mismo'y wala nang magawa. Manahimik nga kayo at hayaan niyo ako mag-isip. Saway ni Belinda at nagsimulang mag-isip. Bukod kay Eliza, Tyrone at sa mga bata, sino pang nasa bahay? Tanong ni Belinda. Yung katulong lang pero parang wala siyang alam, sagot ni Esmeralda. Aalamin ko kung saan ito nagsimula. Kumalma na muna kayong lahat, sabi ni Belinda kahit malayo sa pagiging kalmadong kanyang isip. Takot sina Esmeralda at Conchita, takot na takot. Samantalang si Eliza ay nasa kanyang bahay na masayang kumakain matapos ipadalang video kay Esmeralda. Napangiti siya ng maalala kung paanong nadapang mga masasamang babae dahil sa kanya at nasugatan pang sarili habang iniisip na multo siya. Tumawa si Eliza sa may narinig na kumatok sa pinto niya. Bago pa man siya makatayo sa kinaupuan niya, nakatanggap siya ng text. Ako to, si Michael. Maaari mo buksan ang pinto. Ang mababasa ng text at tumayo si Eliza at naglakad papunta sa pinto. Pagkabukas niya, nakita niya si Michael na nakatayo kasama isang lalaki. Nakatamtamang matangkad. Nakita ni Michael ang pagkalito sa kanyang muka. Sinabi niya, itong lalaking ito ay ang gigolo na nagsinungaling sa iyong ama na siya ang kabit ng nanay mo at nagsabing siya ang iyong ama. Kumunot ang noon ni Eliza nang makitang lalaki. Ikaw? Tinuro siya dito sa gulat. Hindi ko siya papapasukin sa loob ng bahay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit galit sa akin ng tatay ko. Isa kang masamang tao, saway ni Eliza sa lalaki. Habang sinusundan to ng nandidiring tingin. Fine, dito siya magsasabi ng totoo. Sabi ni Michael sa kalumingon sa bayarang lalaki. Sabihin mong totoo. Binayaran ako ni Mrs. Conchita na napalunok siya baka sa mukha niyang pagsisisi. Alam niyang naglalakas loob siyang huwag magtago anumang salita dahil alam niya kung gaano kalakas si Michael Aliman. Iilan lamang ang nakakaalam na natatagong kapangyarihan na meron si Michael Aliman at siya isa sa iilang tao na may ganong kalakasan. Binayaran ako para kidnapin ang nanay mo at patayin siya. Pagkatapos, nilagay ang kanyang bangkay sa aking bahay at nagsinungaling na siya ay namatay habang nagtatalik kami. Paliwanag ng gigulo. Pinatay mong nanay ko? Gulat na tanong ni Eliza. Hanggang ngayon, akala niya aksidenteng namatay ang kanyang ina. Oo, pag-amin niya. Alam niyang narating na niya ang kanyang katapusan. Handa siyang tanggapin kung ano ang kanyang kahihinatnan pagkatapos nito pero pumayag na lamang siyang ipagtapat ang katotohanan para mailigtas ang kanyang pamilya. Bumagsak ang mga luha sa mukha ni Eliza. Nakaramdam siya ng matinding kirot na kumakapit ng mahigpit sa puso niya na parang hihinto sa pagtibok. Isa pang bagay na dapat kong sabihin bago magpasya si Mr. Michael kung ano ang magiging kapalaran ko. Ako ang tunay na ama ni Marcela, deklara niya. Napakunot ang noon ni Eliza sa gulat. So, si Conchita ang nanloloko sa tatay ko kasama mo? At nagsinungaling ng nanay kong nanloloko sa kanya? Tanong ni Eliza. Nakaramdam ng matinding sakit at galit sa kanya. Noong una, hindi talaga minahal ni Conchita ang iyong ama. Sinasamahan lang niya ito dahil sa pera at sa napakaraming ari-arian. Namamanahin niya pagka namatay na siya, pagbubunyag ng gigulo. Hindi itong oras para umiyak. Naiinis si Eliza ang mga luha sa kanyang mukha. At sinabing, Mr. Michael, bago ka magpasya na kanyang kapalaran, gusto kong dalhin mo siya sa harap ng tatay ko para magtapat sa kanya. Madali kang naniniwala sa kanya pero ang tatay mo niloloko ng stepmother mo. Kaya naman ang gigulo na to ay nangangailangan ng karagdagang ebidensya para ipakita bilang patunay para makumbinsing iyong ama. Sabi ni Michael, may DNA result ako na nagpapatunay na anak ko si Marcela. Kaya kong iharap yan kay Mayor. Sabi ng gigulo, nagtaka sa Eliza kung bakit nakikipagtulungan ng gigulo. Hindi ba dapat nagmamatigas siya at nag-atubiling ilabas ang katotohanan? Walang idea si Eliza na sinusubukan lamang na lalaking iligtas ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Michael na hanggat kasama niya, siniwalat ang buong katotohanan. Ililigtas niya ang kanyang pamilya.
Oh, sapat na ba yon bilang ebidensya? Tama ba? Tanong ni Eliza kay Michael. Oo, aalis na ba tayo ngayon? Tanong ni Michael. Teka lang, isusut kong belo ko. Sabi ni Eliza at naglakad na papasok ng bahay. Bumalik siya dala ang belot sa isang iglap. Nasa loob na silang lahat ng sasakyan ni Michael. Habang nagmamaneho si Michael, nagtaka si Eliza kung bakit hindi siya namumuhay ng marangya gaya ni Tyrone. Ang pamilya ng Aliman ay kilala sa kanilang kasaganaan pero si Michael ay mukhang kalmado. Kahit ng kanyang sasakyan ay katamtaman at mahirap para sa sinumang hulaan na siya ay isang bilyonaryo. O baka hindi siya tulad nila. Dalawang bagay ang hinihiling niya kay Michael. Una ay para alamin ni Michael ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Pangalawa ay para sirain niyang relasyon ng kanyang ama at ng kanyang stepmother. Ang unang kahilingan ay nagawa na at wala pang isang linggo niya itong nagawa. Kung ibinunyag ng gigulong katotohanan at may katibayan sa kanyang ama, otomatikong masisira ang relasyon ng kanyang ama at ng kanyang stepmother. Pagkatapos siya na ang gagawa ng kahilingan ni Michael Aliman, iniisip ni Eliza kung anong gusto ng lalaking ito. Sa bagay malalaman din niya. Walang umimik habang nasa loob sila ng sasakyan. Para silang tatlong estranghero sa loob ng sasakyan. Maya-may huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga Buena Vista at lahat sila ay sunod-sunod na bumaba. Ano kayang mangyayari sa pagpunta ni Eliza at Michael kasamang gigulo na kasabwat ni Conchita? Malinis na kayang pangalan ng kanyang ina sa dating asawa nito at mapatunayang tunay niyang anak si Eliza. Ano ang gagawin ni Belinda at Esmeralda? Ngayon nanganganib ang buhay nila oras na malaman ni Tyrone ang ginawa nilang kasalanan. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.